Lumayas ka, magnanakaw. Ang sigaw na yon ay tila mas matalim pa sa kidlat na humiwa sa madilim na langit. Sa gitna ng bumabagyong gabi, kalong ang anak na naghihingalo. Si Helena ay itinapon sa putikan ng pamilyang kanyang buong pusong pinagsilbihan sa loob ng mahabang panahon. Ngunit mas masakit pa sa lamig ng ulan ang dura ng batang si Franco. Ang batang hindi niya alam ay siya palang tunay na anak. Isang ina, dalawang anak, at isang lihim na babago sa tadhana ng mga Vergara. Handa ka na bang malaman ang totoo? Hindi ko po kinuha yan, senyora. Parang awa niyo na. Kailangan lang po ng gamot ng anak ko. Nabasag ang katahimikan ng malawak na sala sa nanginginig na pagsamo ni Helena. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay halos mamanhid sa sakit, habang yakap-yakap ng mahigpit ang 8 taong gulang na si Isandro. Ang bata ay nanginginig sa taas ng lagnat. Ang kanyang hininga ay mainit at mabilis na tumatama sa leeg ng kanyang ina. Sa kanilang harapan, isang gintong singsing na may malaking diamante ang gumulong at tumigil sa paanan ni Helena. Ibinato iyon ni Doña Remedios nang may matinding puwersa. Ang tunog ng metal na tumama sa bato ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan na tila hatol ng isang hukom. Ang kapal ng mukha mo, Helena, ang mariing wika ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng lason. Nakatayo ang matanda sa tuktok ng hagdanan. Ang kanyang seda na bestida ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Isang matinding kontrasta sa basang uniforme ng katulong. Binigyan kita ng trabaho, pinakain kita, tapos ito ang isusukli mo? Ang nakawan kami sa loob ng sarili naming pamamahay. Senyora, hindi po totoo yan. Ang tanggi ni Helena, ang mga luha, ay nagsimulang humalo sa pawis sa kanyang mukha. Nagpaalam po ako kay Sir Severino. Nahihiram lang ng advance para sa chemotherapy ni Isandro. Hindi ako magnanakaw. Binalingan ni Helena si Severino Vergara na nakatayo sa gilid ng kanyang ina. Ang lalaki ay nakaiwas ng tingin. Ang kanyang panga ay maiigting na gumagalaw, tila ba pinipigilan ang sarili na magsalita. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga bintana na parang nais nitong wasakin ang salamin upang makapasok ang bagyo sa loob. Severino, sabihin mo sa kanya, utos ni Doña Remedios. Ang kanyang mata ay nanlilisik sa galit. Sabihin mo sa katulong na ito kung ano ang ginagawa natin sa mga ahas. Huminga ng malalim si Severino bago humarap kay Helena. May bahid ng awa sa kanyang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang takot sa kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at nag-abot ng isang puting sobre. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Helena, kunin mo na ito at umalis ka na. Ang mahinang sabi ni Severino, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan sa labas. Just go before Mom calls the police. Tinitigan ni Helena ang sobre. Pera. Pera kapalit ng kanyang dangal. Pera kapalit ng katotohanan. Aabuti na sana niya ito dahil sa desperasyon para sa gamot ni Isandro. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa papel, isang maliit na kamay ang humablot nito. Si Franco, ang 10 taong gulang na anak ni Severino at Remedios. Ang bata ay tumatakbo pababa ng hagdan. Ang mukha ay nakangiwi sa pandidiri. Daddy, why are you giving her money? Ang matinis na tanong ni Franco. Nilukot ng bata ang sobre sa harap ni Helena at ibinato ito sa mukha niya. She's a thief, sabi ni Lola. Bad people don't deserve money. Franco, anak, huwag. Akmang sasaway ni Severino ang bata. Ngunit hinarang siya ni Doña Remedios. Lalong lumapit si Franco kay Helena. Ang bata ay nakasuot ng mamahaling pantulog, malinis, mabango at busog. Kabaligtaran ng batang si Isandro na naghihingalo sa mga bisig ni Helena. Sa isang iglap, tinadyakan ni Franco ang kamay ni Helena na nakasayad sa sahig. Napaigik si Helena sa sakit, ngunit mas masakit ang narinig niya
mula sa bibig ng bata. "Get out! Ang baho-baho niyo!" sigaw ni Franco, sabay dura sa direksyon ni Helena at Isandro. "Don't touch my dad with your dirty hands. Kadiri kayo." Ang dura ay tumama sa laylayan ng damit ni Helena. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Ang batang ito, na inalagaan niya noong sanggol pa, na ipinagheli niya kapag wala ang mga magulang, ay siya ngayong tumatapak sa kanya na parang basahan. Ang hindi alam ni Helena, ang batang dumudurog sa kanyang puso sa sandaling ito ay ang laman at dugo na nanggaling mismo sa kanyang sinapupunan 10 taon na ang nakararaan. Tama na yan, ang pinal na utos ni Doña Remedios. Sinenyasan niya ang mga gwardya. Kaladkarin sila palabas. Ngayon na, wala nang nagawa si Helena nang hawakan siya ng 2 malalaking gwardya sa magkabilang braso. Yakap-yakap pa rin si Isandro. Siya ay kinaladkad palabas ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa magaspang na semento ng driveway. Ang malakas na ulan ay agad na bumuhos sa kanila, na parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanilang balat. Ang lamig ay tumagos hanggang sa buto. Sa kanyang likuran, narinig ni Helena ang mabigat na tunog ng pagsara ng higanteng bakal na gate ng mga Vergara. Ang tunog na yon ay tila nagmarka ng katapusan ng kanyang buhay bilang isang tao, at simula ng kanyang buhay bilang isang hayop na naghahanap ng masisilungan. Napaluhod si Helena sa putikan sa labas ng gate. Ang tubig baha ay umaabot na sa kanyang mga binti. Tumingala siya sa langit na walang bituin. Ang luha ay humahalo sa ulan habang ang kidlat ay gumuguhit sa itaas na nagbibigay liwanag sa kanyang desperadong mukha. "Anak, kapit ka lang anak." Ang bulong niya. Ang boses ay basag at paos. Ngunit nang tingnan niya si Isandro, naramdaman niya ang isang nakakatakot na pagbabago. Ang kaninang panginginig ng bata ay biglang tumigil. Ang mainit na katawan nito ay unti-unting lumalamig sa kanyang mga bisig. At ang mabilis na paghinga ay naging isang nakakabiinging katahimikan. Sa gitna ng unos, sa labas ng pader ng mga mayayaman, napagtanto ni Helena na wala na siyang ibang kakapitan kundi ang kanyang sarili. Ang tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay hindi na tungkol sa hustisya, kundi tungkol sa buhay. Aabot pa ba sila sa ospital? O dito na magtatapos ang lahat sa kalsadang ito na saksi sa kanilang pagkadurog? Ang bawat hakbang ni Helena sa baha ay tila paglalakad sa gitna ng kumukulong aspalto, mabigat at nakapapaso sa kabila ng nagyayelong ulan. Yakap-yakap niya si Isandro ng mahigpit. Ang katawan ng bata ay nakasandal sa kanyang dibdib. Walang kibo at tila isang manikang nawalan ng buhay. Ang ingay ng lungsod, ang busina ng mga naiinip na sasakyan, ang sigawan ng mga taong naghahanap ng masisilungan, at ang walang humpay na lagaslas ng ulan sa mga yero ay nagsama-sama upang lumikha ng isang nakabibingging himig ng desperasyon. Nang marating nila ang pampublikong ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot na humalo sa amoy ng pawis at basang damit. Ang pasilyo ay punong-puno ng mga pasyenteng nakahiga sa mga stretcher o minsan ay sa sahig na lamang, naghihintay ng himala o ng katapusan. Agad na lumapit si Helena sa nurse station. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang damit. Lumilikha ng maliit na lawa sa sahig. "Miss, tulungan niyo po ako." Ang kanyang pakiusap, ang boses ay nanginginig sa pagod at takot. "Ang anak ko." Hindi siya gumagalaw. Tiningnan lamang siya ng nurse mula sa likod ng salamin. Ang mga mata nito ay pagod na rin sa dami ng pasyenteng dumarating. "Punuin niyo muna ang form na ito, Mrs. At kailangan po natin ng deposito bago maipasok sa private room o ma-prioritize sa ER. Puno na po ang charity ward." Ang salitang deposito ay tila isang pader na biglang itinayo sa harapan ni Helena. Kinapa niya ang kanyang bulsa, ngunit tanging barya at ang kanyang basang panyo lamang ang naroon. Ang sobrang ibibigay sana ni Severino kanina ay wala sa kanya. Ang perang yon ay tinangay ng hangin at galit ni Franco.
Sa kawalan ng pag-asa, tumakbo si Helena palabas ng ospital patungo sa isang teleponong pampubliko sa kanto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinadial ang numero ng mansyon ng mga Vergara. Ito na ang huling pag-asa niya. Kahit tinaboy siya, baka sakaling may natitira pang awa sa puso ni Severino para sa batang dati nitong kinagiliwan. Ang tunog ng pagtawag sa kabilang linya ay tila napakatagal. Bawat segundo ay katumbas ng 1 taon ng paghihintay. Nang wakas ay may sumagot, hindi ang malambing na boses ni Severino ang narinig niya, kundi ang matigas at malamig na tinig ni Doña Remedios. "Hello? Sino ito?" ang tanong ng matanda. "Senyora, si Helena po ito." Ang kanyang sagot, halos pabulong dahil sa hiya at takot. "Makinig po kayo. Naghihingalo po si Isandro. Kailangan ko lang po makausap si Sir Severino. Parang awa niyo na." Hindi pa siya natatapos, ay narinig niya ang mariing pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Ang lakas din ng loob mong tumawag pa dito matapos mong nakawin ang singsing ko. Huwag ka nang tatawag dito kahit kailan. Ang mga magnanakaw ay walang karapatang humingi ng tulong." Ang linya ay naputol. Ang tunog ng dial tone ay tila hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ibinalaba ni Helena ang telepono at napasandal sa dingding ng tindahan. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyang bumigay. Wala na. Wala nang sasalo sa kanila. Habang nakaupo sa malamig na semento, napansin ni Helena ang isang bagay na kumikinang sa kanyang leeg. Ang kwintas na pilak na bigay ng kanyang yumaong asawa. Ito na lamang ang natitirang alaala ng ama ni Isandro, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanila sa nakaraan na puno ng pagmamahal. Hinawakan niya ang palawit nito, isang simpleng krus na gasgas na sa tagal ng panahon. Sa loob ng isang pawn shop sa tapat ng ospital, ibinigay ni Helena ang kwintas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatanggap ang ilang pirasong papel na pera, isang halagang napakaliit kumpara sa sentimental na halaga ng alahas. Ngunit sapat na upang mabayaran ang paunang lunas. Pagbalik sa ospital, habang hinihintay ang resulta ng mga pagsusuri kay Isandro, naupo si Helena sa isang sulok ng waiting area. Gutom na siya. Ang huling kain niya ay kaninang tanghali pa. Binili niya ang isang pirasong tinapay gamit ang barya mula sa pawn shop. Ngunit bago pa niya ito maisubo, napansin niya ang isang matandang babae sa kabilang upuan. Nakatulala at namumutla. Ang mga labi ay tuyot na tuyot. Sa kabila ng sariling gutom at pagod, hinati ni Helena ang tinapay. Iniabot niya ang kalahati sa matanda ng walang salita. Isang ngiti lamang ang kanyang ibinigay. Isang namangiting puno ng lungkot, ngunit may bahid ng pagkakaintindihan. Ang matanda ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang tapatan ng anumang salita. Sa sandaling iyon, pinatunayan ni Helena na kahit inalisan siya ng yaman at dangal ng mga Vergara, hindi nila nanakaw ang kanyang pagkatao. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang doktor mula sa emergency room. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang paraan ng paglakad niya ay nagpapahiwatig ng balitang hindi maganda. "Mrs. Isoria?" Tawag ng doktor. Agad na tumayo si Helena. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa kanyang lalamunan. "Doc, kamusta po ang anak ko? Ligtas na po ba siya?" Bumuntong hininga ang doktor at tinanggal ang kanyang salamin. Na-stabilize na namin siya pansamantala, misis. Pero ang lagnat at pagdurugo ay sintomas ng isang mas malalang kondisyon. Base sa initial test, may acute leukemia ang anak ninyo. Kailangan niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga salita ng doktor ay tila unti-unting lumalabo sa pandinig ni Helena. Leukemia, transplant, mga salitang pangmayaman, mga lunas na nagkakahalaga ng milyon. Paano niya maililigtas ang kanyang anak
Kung ang pambili nga ng tinapay ay wala siya, sa nurse station, habang inaayos ng head nurse ang mga papeles ni Isandro, napahinto ito nang makita ang blood type ng bata sa laboratory result. Kumunot ang noo ng nurse at muling tiningnan ang papel, tila hindi makapaniwala. Ang kakaiba naman nito, bulong ng nurse sa sarili, type AB negative na may specific antigen match. Napakabihira nito. Sa likod ng nurse, ang television sa waiting area ay nagbabalita ng isang breaking news. Ipinapakita ang larawan ng kilalang bilyonaryo na si Don Laureano Vergara na isinusugod sa makabagong ospital sa Makati. Ang business tycoon na si Don Laureano Vergara nasa critical na kondisyon dahil sa isang rare blood disease. Ang sabi ng news anchor sa television, ayon sa mga doktor, nangangailangan siya ng agarang bone marrow donor na may kaparehong rare blood type upang mabuhay. Napatingin si Helena sa telebisyon. Ang mukha ng amang nagpalaya sa kanya ang nasa balita. At sa kabilang kwarto, ang kanyang anak ay nakaratay sa parehong sakit. Dalawang buhay na magkaiba ang mundo, ngunit parehong nakabitin sa bingit ng kamatayan. Ang hindi alam ni Helena at ang sikretong unti-unting nabubunyag sa mga papel na hawak ng nurse ay ang katotohanang ang lunas na hinahanap ng makapangyarihang Don ay nasa dugo ng batang itinapon nila sa lansangan. Napatitig si Helena sa kawalan. Ang luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. Sa gabing ito, ang mahirap at mayaman ay pinantay ng karamdaman. Ngunit sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay? Sa loob ng maluwag at pribadong suite ng St. Luke's Medical Center, ang hangin ay tila masikip at puno ng hindi maipaliwanag na bigat. Taliwas sa ingay at gulo ng pampublikong ospital kung saan naroroon si Helena. Dito ay nababalot ng nakabibinging katahimikan ang bawat sulok. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahina at ritmikong tunog ng mga makinang sumusubaybay sa hininga ni Don Laureano na nakaratay sa kama at walang malay. Nakaupo si Severino sa isang leather na sofa. Ang kanyang mga siko ay nakatuon sa kanyang tuhod habang ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang pagod at stress ay nakaukit sa kanyang balikat. Sa kabilang banda, si Doña Remedios ay hindi mapakali. Pabalik-balik siya ng lakad sa harap ng bintana. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mariing tunog sa makintab na sahig sa tuwing siya ay humahakbang. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kanyang asawang naghihingalo, kundi sa pinto, tila may hinihintay na hatol. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Dr. Larrazabal, ang punong hematologist ng ospital. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Dala niya ang isang folder na naglalaman ng resulta ng compatibility test ng buong pamilya para sa bone marrow transplant. Agad na tumayo si Severino, ang pag-asa ay mabilis na sumilay sa kanyang mukha. Doc, kamusta? Match ba si Franco? Siya ang apo. Sigurado akong siya ang makakapagligtas kay Papa. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Severino patungo kay Doña Remedios na biglang namutla at napahawak sa sandalan ng silya. I'm sorry, Mr. Vergara. Panimula ng doktor, ang boses ay mababa, ngunit malinaw. Hindi match si Franco. Sa katunayan, may nakita kaming kakaiba sa resulta ng HLA typing at DNA screening. Kumunot ang noo ni Severino. Anong ibig mong sabihin? Iniabot ng doktor ang folder kay Severino. Ang genetic markers ni Franco ay hindi tumutugma sa kahit anong markers ng pamilya Vergara. Imposibleng mangyari ito kung siya ay tunay na kadugo. Base sa siyensya, there is zero probability of direct lineage. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Severino. Ang mga salita ng doktor ay parang mga bombang sumabog sa kanyang isipan, isa-isa, dahan-dahan, hanggang sa mawasak ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi kadugo,
Hindi niya anak. Nagkakamali kayo. Biglang sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng takot na pilit niyang ikinukubli bilang galit. Nilapitan niya ang doktor at pilit na inagaw ang folder. Mga walang kwenta ang machines niyo, uulitin niyo ang test. Apo ko si Franco. Dugo siya ng asawa ko. Ngunit nahawakan na ni Severino ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo habang binabasa ang mga numero at terminolohiyang medikal na hindi niya maintindihan. Ngunit ang konklusyon ay malinaw. Exclusion of paternity confirmed. Tumingin si Severino kay Franco na nakaupo sa sulok at abala sa paglalaro ng video game sa iPad, walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa paligid. Ang batang pinalaki niya sa layaw, ang batang ipinagmamalaki niyang tagapagmana, ang batang kanina lamang ay dumura sa mukha ni Helena, ay isang estranghero. Isang matinding hinala ang gumapang sa dibdib ni Severino. Isang lason na mabilis kumalat. Ang kanyang yumaong asawa, nagtaksil ba ito sa kanya? Ma, ang boses ni Severino ay nanginginig. Hindi sa galit kundi sa pagkadurog. Alam mo ba ito, bakit parang hindi ka nagugulat? Natigilan si Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay naglilikot. Umiiwas sa mapanuring tingin ng kanyang anak. Huwag kang maniwala sa kanila. Severino, sinisiraan nila ang pamilya natin. It's a mistake. A clerical error. Ngunit kilala ni Severino ang kanyang ina. Alam niya kung kailan ito nagsisinungaling. Ang pamumutla nito, ang panginginig ng mga kamay nito habang inaayos ang kwintas. Lahat ng yon ay senyales ng isang lihim na pilit itinatago. Biglang nagbalik sa alaala ni Severino ang gabing ipinanganak si Franco. 10 taon na ang nakalilipas. Isa yung gabi ng bagyo sa probinsya, katulad ng bagyo ngayon. Ang kalsada patungo sa Maynila ay baha. Kaya napilitan silang isugod ang kanyang asawa sa isang maliit na ospital ng gobyerno. Naalala niya ang kaguluhan. Naalala niya na kasabay ng kanyang asawa ay nanganak din ang kanilang katulong, si Helena. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang sanggol ni Helena ay tahimik noong gabing iyon. Ang sanggol ng kanyang asawa ay umiiyak ng malakas. Pero nang ibigay sa kanila ang bata kinabukasan, "Doc," ang tanong ni Severino. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot. Kung hindi siya kadugo, ibig sabihin ba nito, may iba pang bata na tunay na Bergara? Bago pa makasagot ang doktor, mabilis na sumingit si Doña Remedios. "Tumigil ka, Severino. Walang ibang bata. Tayo lang ang pamilya." Ang desperasyon sa boses ng matanda ay halos maging hysterical na. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa masikip at maingay na charity ward ng pampublikong ospital, isang ibang klaseng revelasyon ang nagaganap. Ang head nurse ay nagmamadaling naglakad sa pasilyo, hawak ang isang clipboard. Hinahanap niya ang inang kanina pa nakaupo sa tabi ng batang maputla. Natagpuan niya si Helena na nakadukdok ang ulo sa gilid ng kama ni Isandro, natutulog ng pahapyaw habang hawak ang kamay ng anak. Ang mukha ni Helena ay puno ng dumi at tuyong luha, ngunit ang higpit ng hawak niya sa anak ay nagpapakita ng hindi matatawarang pagmamahal. Tinapik ng nurse ang balikat ni Helena. Nagising ang ina nang may gulat. Ang kanyang mga mata ay agad na dumako sa monitor ng anak bago tumingin sa nurse. "Mrs. E. Soria," ang sabi ng nurse. Ang boses ay may halong pagkamangha at urgency. "Gising po ba kayo? May kailangan kayong malaman." Kinabahan si Helena. "Bakit po? May masama po bang nangyari kay Isandro?" Umiling ang nurse at ipinakita ang resulta ng blood typing. "Hindi po masama, kundi isang himala. Ang blood type at tissue markers ng anak nyo, napakabihira po nito. Sa buong database ng mga ospital sa Metro Manila ngayong gabi, iisa lang ang naghahanap ng ganitong klaseng donor." Tinitigan ni Helena ang nurse. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin nito. Ang gusto lang niya ay gumaling ang anak niya. Hindi niya kailangan ng himala ng siyensya.
Mrs. Pagpapatuloy ng nurse at ang mga sumunod niyang salita ay magpapabago ng takbo ng kanilang buhay magpakailanman. May tumawag mula sa St. Luke's Medical Center. Ang pamilya ng bilyonaryong si Don Laureano Vergara ay naghahanap ng donor. At base sa initial screening namin, ang anak niyo, si Isandro, ang posibleng nag-iisang tao na makakapagligtas sa buhay ng Don. Nanlaki ang mga mata ni Helena. Ang pamilyang nagtapon sa kanila sa putikan. Ang pamilyang dumura sa kanila. Ang pamilyang pumatay sa kanyang dangal. Sila ngayon ang nangangailangan ng dugo ng kanyang anak upang mabuhay? Tiningnan ni Helena si Isandro. Ang batang ito na tinawag nilang basura at magnanakaw ay siya palang may hawak ng susi sa buhay ng pinakamakapangyarihang Vergara. Gusto nilang makausap kayo. Dagdag ng nurse. Papunta na dito ang kinatawan nila. Napahawak si Helena sa kanyang dibdib. Ang galit, ang sakit at ang takot ay nagsama-sama. Ibibigay ba niya ang buhay ng anak niya para sa mga taong walang ginawa, kundi apakan sila? O ito na ang pagkakataon ng tadhana upang singilin ang mga Vergara sa kanilang mga kasalanan? Sa labas ng bintana, ang bagyo ay patuloy na bumubugso. Ngunit mas malakas ang bagyong paparating sa kanilang mga buhay. Ang pagbiyahe ni Severino mula sa malamig at malinis na St. Luke's patungo sa pampublikong ospital ay tila pagtawid sa isang hangganan ng dalawang magkaibang mundo. Iniwan niya ang amoy ng mamahaling disinfectant at ang tahimik na pag-aalala ng mga mayayaman at pumasok sa isang mundong pinaghaharian ng amoy ng dugo, pawis at murang gamot. Ang bawat sulok ay puno ng daing at pagsamo, isang malagkit na realidad na matagal na niyang kinalimutan. Nahanap niya si Helena sa isang sulok ng pasilyo, nakaupo sa isang plastik na upuan sa tabi ng charity ward. Ang babae ay nakasuot pa rin ng basang uniforme, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng takot o pagmamakaawa. Sa halip, mayroon itong kapanatagan. Ang kapanatagan ng isang taong wala nang maaaring mawala pa. Nang makita siya ni Helena, hindi ito nagulat. Tila ba inaasahan na niya ang pagdating nito. Dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na nakatitig sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo at ito ang katulong. Sila ay dalawang taong pinaglaruan ng tadhana. Mr. Vergara, ang bati ni Helena, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng galit o pait. Ang simpleng pagtawag niya sa apelyido nito ay naglagay ng isang malinaw na distansya sa pagitan nila. Natigilan si Severino. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang lahat ng kapangyarihan at yaman na dala ng kanyang pangalan ay tila nawalan ng silbi sa harap ng babaeng ito. Helena, nalaman namin, nagsimula si Severino, ang kanyang boses ay paos. Ang anak mo, si Isandro, he's a match para sa papa ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helena. Ang galing naman ng tadhana, hindi ba? Ang batang itinuring ninyong basura. Siya pala ang may dugong ginto na kailangan ninyo. Ang bawat salita ni Helena ay tila isang sampal sa mukha ni Severino. Ang katotohanan ay masakit, at ang marinig ito mula sa bibig ng taong inapi nila ay mas lalong nakakawasak ng pagkatao. Please, Helena, pakiusap ni Severino. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Gagawin ko ang lahat. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo. Babayaran kita. Babayaran namin kayo ng malaki. Doon nagbago ang anyo ni Helena. Ang kaninang kalmado niyang mukha ay napalitan ng sakit at pagkadismaya. Lumapit siya kay Severino. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Presyo? Ang ulit niya. Ang boses ay puno ng hinanakit. Akala niyo ba lahat ng bagay sa mundo na bibili ng pera niyo? Ang dangal ko, tinapakan niyo. Ang anak ko, halos mamatay sa mga kamay niyo. Tapos ngayon, tatanungin mo ako kung magkano?
Walang presyo ang buhay ng anak ko, Mr. Vergara. At lalong walang presyo ang kapatawaran. Tinalikuran siya ni Helena at bumalik sa pagkakaupo. Ang kilos na yon ay mas malinaw pa sa anumang salita. Tapos na ang usapan. Sa sandaling iyon, gumawa si Severino ng isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Sa harap ng maraming tao sa pasilyo, ng mga nurse, mga pasyente, at mga bantay, dahan-dahan siyang lumuhod sa marumi at basang sahig. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa sa pinaghalong tubig at dumi, ngunit wala na siyang pakialam. Helena, nagmamakaawa ako, ang sabi ni Severino. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang boses ay basag. Hindi para sa akin, hindi para sa pamilya ko, para sa papa ko. Alam kong wala kaming karapatan, pero parang awa mo na. Iligtas mo siya. Ang lahat ng tao sa paligid ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa eksenang hindi kapani-paniwala. Isang makapangyarihang Vergara na nakaluhod sa paanan ng isang hamak na katulong. Tumingin si Helena sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Nakita niya hindi ang aroganteng amo, kundi isang anak na desperadong iligtas ang kanyang ama. Sa isang iglap, naunawaan niya ang nararamdaman nito. Tumayo si Helena. Tumayo ka dyan, Severino. Ang mahinahon niyang utos. Hindi mo kailangang lumuhod. Nang tumayo si Severino, ang kanyang mukha ay basang-basa na rin ng luha. Papayag ako, sabi ni Helena. At sa isang iglap ay bumalik ang pag-asa sa mga mata ni Severino. Papayag akong iligtas ang ama mo, pero may isang kondisyon. Kahit ano, Helena, kahit ano. Hindi pera ang kailangan ko. Paglilinaw ni Helena. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Gusto kong pumunta ka sa mansyon, sa harap ng nanay mo at ng lahat ng katulong. At sabihin mong hindi ako magnanakaw. Gusto kong linisin mo ang pangalan ko. Gusto kong ibalik mo ang dangal na kinuha ninyo sa akin. Natigilan si Severino. Ang hinihiling ni Helena ay hindi lamang isang simpleng pag-amin ng pagkakamali. Ito ay isang pagsuway sa kanyang ina, isang paghamon sa kapangyarihan ni Doña Remedios. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Helena, alam niyang ito ang tanging paraan. Bago pa siya makasagot, isang mahinang boses ang narinig nila mula sa loob ng kwarto. Mama! Pareho silang napalingon. Si Isandro ay gising na. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat. Sa kabila ng kanyang karamdaman, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mama, I want to save him. Ang bulong ng bata. Ang tinig ay mahina ngunit malinaw. Tumingin ito kay Severino. He looks sad, like you, Tito Severino. Ang mga salita ng bata ay tila isang mainit na patak ng tubig sa nagyayalong puso ni Severino. Habang nakatitig sa maputlang mukha ni Isandro, napansin niya ang isang maliit na marka sa ibabaw ng balikat ng bata, isang hugis bituin na nunal. Ang kanyang hininga ay biglang naputol. Ang nunal na yon, kaparehong-kapareho ng nunal ng kanyang ama. Isang marka na ipinapasa sa bawat panganay na lalaki ng pamilya Vergara. Habang siya ay nakatulala, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono sa bulsa. Kinuha niya ito nang wala sa sarili. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman nito ay isang attachment ng isang dokumento. Binuksan niya ito. Ito ay isang resulta ng DNA test. Ipinadala ng isang taong may konsensya mula sa ospital, 10 taon na ang nakalipas. Ang mga pangalan sa itaas ay malinaw. Isandro E. Soria at Severino Vergara. At sa ilalim, ang mga salitang nagpaguho sa kanyang mundo. Probability of paternity, 79.7%. Ang telepono ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pagtama nito sa sahig ay lumikha ng isang basag na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla.
Ang batang itinapon niya sa ulan. Ang batang tinawag ng anak-anakan niyang magnanakaw. Ang batang nagmamakaawa sa kanila ay sarili niyang anak. Ang pagbagsak ng telepono sa sahig ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Severino. Ang basag na screen ay salamin ng kanyang nawasak na mundo. Ang mga letra sa ilalim nito, 99.9% at 99% ay tila mga nag-aapoy na bakal na ipinantatak sa kanyang kaluluwa. Severino, anong nangyari? Ang nag-aalalang tanong ni Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka sa biglaang pagbabago ng anyo ng lalaki. Ngunit hindi siya narinig ni Severino. Ang kanyang pandinig ay nababalot ng isang ugong. Tumingin siya kay Isandro na nakahiga sa kama, payapa at walang kamalay-malay. Ang maliit na nunal sa balikat nito. Ang hugis ng mga mata nito nakapareho ng sa kanyang ama. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan at ang larawang lumitaw ay isang halimaw, ang kanyang sarili. Ang lalaking nag-utos na itapon sa labas ang sarili niyang anak. Ang lalaking nanahimik habang dinuduraan ng isang estranghero ang sarili niyang kadugo. Ang lalaking handang magbayad ng pera para sa buhay na dapat sana'y tungkulin niyang protektahan. Nang walang anumang salita, pinulot ni Severino ang basag na telepono at tumakbo. Hindi niya nilingon si Helena. Hindi niya kayang harapin ang mga mata nito. Tumakbo siya palayo sa ospital na yon. Palayo sa katotohanang sumasampal sa kanya na tila hinahabol ng sarili niyang konsensya. Ang pagmamaneho pabalik sa St. Luke's ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalo sa kanyang mga luha. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mukha ni Franco, ang batang minahal niya bilang anak, tinuruan, at ipinagtanggol, at ang mukha ni Isandro, ang batang nilayuan niya, kinasuklaman at pinabayaan. Ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya kay Franco ay tila isang kasinungalingan. Ang lahat ng pagwawalang bahala niya kay Isandro ay isang kasalanang walang kapatawaran. Nang marating niya ang suite ng kanyang ama, nadatnan niya si Doña Remedios na nakaupo sa tabi ng kama. Marahan na pinupunasan ang noo ni Don Laureano, ang imahe ng isang mapagmahal na asawa at ina. Isang imaheng na ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam kay Severino. Saan ka nang galing, anak? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Hindi sumagot si Severino. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang basag na screen sa kanyang ina. Ma! Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. Ano ito? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakita ni Doña Remedios ang resulta ng DNA test. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga kamay na nag-aalaga sa asawa ay biglang nanigas. Sa isang iglap, ang maskara ng isang marangal na matriarka ay nalaglag at lumitaw ang mukha ng isang babaeng nababalot ng takot. Saan mo nakuha yan? Ang pabulong niyang tanong. Ang mga mata ay nanlalaki. Huwag mong ibahin ang usapan, ma. Ang sigaw ni Severino, ang kanyang boses ay umumalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Si Isandro. Anak ko siya, hindi ba? At si Franco. Sino si Franco? Napahagulhol si Doña Remedios. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. I did it for us, Severino. Para sa pamilya, ang kanyang sigaw na puno ng pagtatanggol sa sarili. Nung ipinanganak si Isandro, napakahina niya. Sabi ng mga doktor, baka hindi siya magtagal. Isang kahihiyan, isang Vergara na mahina at sakitin. Ayokong mapahiya ang pangalan natin. Kaya kinuha mo ang anak ng iba? Ang hindi makapaniwalang tanong ni Severino. Malusog ang anak ni Helena. Pagpapatuloy ng matanda. Malakas.
perpekto para maging tagapagmana. Akala ko ginagawa ko ang tama para sa'yo, para sa kinabukasan ng pamilya. I protected our name. Tinitigan ni Severino ang kanyang ina, at ang nakita niya ay hindi isang ina na nagpoprotekta, kundi isang halimaw na binuo ng kayabangan at takot sa sasabihin ng ibang tao. Ang paggalang na inilaan niya para dito sa buong buhay niya ay biglang naglaho at napalitan ng matinding pandidiri. You protected nothing. Ang mariing sagot ni Severino. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. You destroyed everything. Tinalikuran niya ang kanyang ina na umiiyak at lumabas ng silid. Hindi niya kayang manatili sa iisang lugar kasama nito. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Ngunit saan siya pupunta? Ang mansyon ay hindi na isang tahanan, kundi isang monumento ng kasinungalingan. Ang tabi ng kanyang ama ay kuta ng kasalanan ng kanyang ina. At ang tabi ni Helena at Isandro, wala siyang karapatan doon. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa muli niyang natagpuan ang sarili sa labas ng pampublikong ospital. Gabi na, at karamihan sa mga ilaw ay patay na. Dahan siyang bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa bintana ng charity ward. Mula sa labas, sa dilim, nakita niya ang isang eksenang dumurog sa natitirang bahagi ng kanyang puso. Si Helena ay gising pa, nakaupo sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang mangkok ng lugaw at dahan-dahan niyang isinusubo ito sa kanyang anak, si Isandro. Bawat subo ay may kasamang malambing na bulong at isang marahang paghaplos sa buhok ng bata. Ang pag-aalaga nito ay puro. Walang hinihintay na kapalit, walang pag-iimbot. Isang pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman mula sa kanyang sariling ina. Napahawak si Severino sa salamin ng bintana. Ang kanyang noo ay nakasandal dito. Ang malamig na salamin ay hindi kayang palamigin ang apoy ng pagsisisi na sumusunog sa kanyang dibdib. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang anak niya, ang sarili niyang anak. At ang babaeng inalipusta niya ay ang nag-iisang taong nagmamahal dito ng tunay. Hindi niya kayang pumasok. Hindi pa. Samantala, sa mansyon ng mga Vergara, naramdaman ni Franco ang biglaang panlalamig ng paligid. Ang kanyang lola Remedios ay nakakulong sa kwarto. Ang kanyang daddy, Severino, ay hindi umuwi. Ang mga katulong ay nagbubulungan at umiiwas sa kanyang tingin. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang atensyon na dati ay nasa kanya lahat, ngayon ay nawala. At alam niya kung sino ang may kasalanan, ang magnanakaw na yon, at ang sakitin nitong anak. Sila ang sumira ng kanyang perpektong buhay. Isang plano ang nabuo sa isipan ng bata. Isang planong isinilang mula sa selos at galit. Kung mawawala ang batang yon, babalik sa kanya ang lahat. Babalik sa kanya ang kanyang ama. Sa kalaliman ng gabi, habang ang lahat ay natutulog, dahan-dahang lumabas ng mansyon si Franco. Sumakay siya sa sasakyan ng pamilya na laging nag-aantay sa labas at inutusan ang driver na dalhin siya sa pampublikong ospital. Nahanap niya ang charity ward. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at pumasok. Nakita niya si Helena na natutulog sa upuan, pagod na pagod, at sa kama nakahiga si Isandro, natutulog ng mahimbing na may isang manipis na tubo na nakakabit sa kanyang ilong na tumutulong sa kanyang paghinga. Lumapit si Franco sa kama, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Ito ang karibal niya. Ito ang magnanakaw na umagaw sa kanyang ama. Dahan-dahan, itinaas ni Franco ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang mga daliri ay lumapat sa malamig na plastik ng tubo. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ito. Ang katahimikan ng gabi sa charity ward ay biglang pinunit ng isang matinis at tuloy-tuloy na tunog mula sa makinang nakakabit kay Isandro. Kasabay nito,
Isang maliit na pulang ilaw ang kumislap-kislap ng mabilis. Isang desperadong babala sa dilim. Ang ingay na yon ay tila isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagod na katawan ni Helena. Sa isang iglap, napabalikwas siya mula sa pagkakatulog sa upuan. Ang kanyang puso ay agad na kumabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng antok, ay biglang nanlaki sa takot nang makita ang kanyang anak. Si Isandro ay nahihirapang huminga. Ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa, at ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim. Ang oxygen tube na dapat sana'y nagbibigay sa kanya ng buhay ay nakalaylay sa gilid ng kama. Walang silbi. "Anak! Diyos ko, anak ko!" Ang sigaw ni Helena. Agad siyang dumaluhong sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na ibinabalik ang tubo sa ilong ni Isandro. Sumigaw siya ng tulong. Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pagkasindak. "Nurse! Tulong! Hindi makahinga ang anak ko." Habang abala siya sa pagsalba sa anak, isang bahagyang kaluskos sa may pinto ang nakakuha ng kanyang pansin. Doon, sa likod ng kurtina, nakita niya ang isang anino, isang maliit na anino na pilit na tumatakas. Pamilyar ang aninong yon. Nang pumasok ang mga nurse at agad na asikasuhin si Isandro, sinundan ni Helena ang anino. Hinila niya ang kurtina at doon nakita niya si Franco. Ang bata ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang dibdib ay mabilis ding umaalon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa adrenaline ng kasalanang kagagawaan lang. "Anong ginawa mo?" ang tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng yelo. "Wala," ang mabilis na tanggi ni Franco. "Hindi ako. Siya yan. Baka nagising siya tapos tinanggal niya." Ngunit alam ni Helena ang totoo. Ang galit ay gumapang sa kanyang ugat. Isang apoy na tumupok sa lahat ng kanyang pagod at sakit. Hinawakan niya si Franco ng mahigpit sa braso at kinaladkad ito palayo sa kwarto, papalabas sa pasilyo kung saan wala masyadong tao. "Bakit mo ginawa yon?" ang gigil na tanong ni Helena. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat ng bata. "Gusto mo bang mamatay ang kapatid mo?" "Hindi ko siya kapatid," ang sigaw ni Franco. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng selos. Nagpumiglas ito, ngunit mas malakas ang hawak ni Helena. "I hate you! I hate him! Kayo ang may kasalanan kung bakit ayaw na sa akin ni Daddy. Isa kang mangkukulam na umagaw sa papa ko." Ang mga salita ng bata ay tila mga punyal na tumusok ng dire-diretso sa puso ni Helena. Sa puntong iyon, hindi na siya nakapagpigil. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang idampi sa pisngi ng bata ang lahat ng sakit at galit na kanyang nararamdaman. Ngunit habang ang kanyang palad ay nasa ere, handa nang bumagsak, ang kanyang mga mata ay nakipagtitigan sa mga mata ni Franco. Sa gitna ng galit at takot sa mga mata ng bata, may nakita siyang kakaiba. Isang pamilyar na kislap, isang bakas ng lungkot na tila matagal na niyang kilala. Ang kanyang kamay ay biglang nanghina at nanginig sa ere. Ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib ay biglang pinatay ng isang hindi maipaliwanag na agos ng awa. Isang kakaibang pagkaunawa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang tagiliran. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang saktan ng batang ito. Anong nangyayari dito? Isang boses ang bumasag sa kanilang tensyon. Si Severino. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang muka ay isang maskara ng gulo at sakit pagkatapos masaksihan ang lahat mula sa bintana. Nang makita ni Franco ang kanyang ama, tila nakakita ito ng isang kakampi. "Daddy, sinasaktan niya ako. This witch, she's hurting me." Lumakad si Severino palapit sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may determinasyon.
Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Helena, kundi diretso kay Franco. Walang awa, walang pag-aalinlangan. Nang makarating siya sa harap ng bata, hindi siya nagsalita. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Franco. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Natigilan ang lahat. Napahawak si Franco sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Ito ang unang beses na sinaktan siya ng kanyang ama. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ni Helena. Sa halip na makaramdam ng kasiyahan o hustisya, isang malakas na puwersa mula sa kanyang kalooban ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Agad niyang hinila si Franco palayo kay Severino at niyakap ito. Ipinagsasanggalang ang bata mula sa ama nito. Hinawakan niya ang braso ni Franco doon sa bahaging mahigpit niyang kinapitan kanina at marahan itong hinaplos na tila nais pawiin ang sakit na idinulot ng sampal. Ang kilos ay isang purong likas na reaksyon ng isang ina. Habang hinahaplos niya ang braso ng umiiyak na bata, napansin ng kanyang mga daliri ang isang maliit at magaspang na guhit sa balat nito, malapit sa pulsuhan. Isang peklat, isang luma at manipis na peklat. Biglang may isang imaheng sumulpot sa kanyang isipan mula sa kailaliman ng kanyang alaala. 10 taon na ang nakalipas, isang maliit na kwarto sa ospital sa probinsya. Hawak niya ang kanyang bagong silang na sanggol at sa kanyang pagkapalit ng lampin, hindi niya sinasadyang magasgasan ng kanyang kuko ang braso nito. Umiyak ang sanggol. Ang maliit na galos na yon ay isang tanda na inakala niyang matagal nang nawala. Isang bakas ng isang gabi ng bagyo at kaguluhan, biglang nanlamig ang dugo ni Helena sa kanyang mga ugat. Itinulak niya si Franco palayo ng bahagya. Ang kanyang mga kamay ay naninigas sa balikat ng bata. Pinakatitigan niya ang maliit na peklat sa braso ni Franco. Isang manipis na linya na halos hindi na makita. Ngunit sa mga mata ni Helena ay malinaw na parang bagong sugat. Ang peklat na yon ay hindi sa anak ng iba. Ang peklat na yon ay sa kanya. Sa kanyang dugo. Sa kanyang laman. Sa kanyang anak. Ang lahat ng iniisip niyang kalupitan ni Franco ay biglang naglaho at napalitan ng isang malalim na sakit. Ang batang dumura sa kanya. Ang batang tumadyak sa kanya. Ang batang umagaw sa oxygen ng kanyang Isandro. Ito ang sarili niyang anak. Ang anak na ninakaw sa kanya sa isang gabi ng unos. Tumingin siya kay Severino na nakatayo pa rin sa harap nila. Ang kanyang muka ay puno ng galit at sakit matapos sampalin ng bata. Ngunit sa mga mata ni Severino, may nakita siyang takot. Takot na pareho ng sa kanyang ina. Severino, ang tawag ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang pagkaunawa na halos hindi niya kayang bigkasin. Hindi na ito tanong. Ito ay isang pagkilala sa isang katotohanan na mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Hindi na niya kailangan ng DNA test. Ang peklat na yon ay sapat na. Ang paghinto ng kanyang kamay kanina. Ang kakaibang koneksyon na naramdaman niya sa batang ito. Ito ang kanyang anak. Ang anak na pinalaki bilang isang halimaw ng mga Bergara. Nilapitan niya si Severino. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinawakan niya ang braso ng lalaki. Ang mga mata niya ay diretso sa mga mata ni Severino, puno ng nag-aapoy na galit na hinahalong sakit. Sabihin mo sa akin, Severino. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit bawat salita ay may dalang bigat na halos hindi kayang pasanin ng hangin. Sabihin mo sa akin, siya ba? Si Franco, siya ba ang tunay kong anak? Ang katahimikan sa pasilyo ay tila mas makapal pa sa gabi. Ang mga ilaw sa kisame ay tila lumabo. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo at ang tanging naririnig lamang ay ang mabilis na pagtibok ng mga puso ng tatlong nilalang na ang buhay ay biglang nagkabuhol-buhol sa isang matinding lihim. Ang mukha ni Severino ay namutla. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig.
tanging ang panginginig lamang ng kanyang mga labi ang tanging sagot. Ang tanong ni Helena ay tila isang matalim na hininga na humiwa sa gitna ng namumuo nilang mga katawan. Sa pagtigil ng bawat salita, tila huminto ang pagtibok ng mga puso sa pasilyo. Ang mga mata ni Severino ay nag-iwas ng tingin. Hindi kayang salubungin ang nag-aapoy na sakit sa mga mata ni Helena. Ang kanyang katawan ay nanigas. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa kanyang bulsa, pilit na kumakapit sa anumang bagay na makapagbibigay sa kanya ng lakas. Sabihin mo sa akin, Severino, muling pakiusap ni Helena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na matinding pagnanais na marinig ang katotohanan. Siya ba? Si Franco. Siya ba ang tunay kong anak? Sa wakas, tiningnan ni Severino si Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at pagsisisi. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig bago nagsalita. Ang bawat salita ay tila bumibigat sa hangin. Oo, Helena. Ang pabulong na sagot ni Severino, halos hindi marinig. Ang bawat letra ay tila humihiwa sa kanilang mga kaluluwa. Si Franco, siya ang anak mo. At si Isandro, siya ang anak ko, ang aming anak. Ang mga salitang yon ay tila mga basag na kristal na unti-unting dumurog sa puso ni Helena. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanghina at bumagsak mula sa braso ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Nagbalik sa kanyang alaala ang araw na itinapon siya sa labas ng mansyon, ang pakiramdam ng basang uniform, ang lamig ng ulan, at ang matinis na boses ni Franco na dumura sa kanya. Ang bata na yon, ang kanyang anak. Ang anak na tinawag siyang magnanakaw. Ang anak na tinangkang patayin, si Isandro. Hindi isang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig, kundi isang tahimik at matinding paghihinagpis na tila yumanig sa buong ospital. Ang kanyang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, mainit at maalat, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Sa halip, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, na tila pilit na pinipigilan ng kanyang puso na tuluyang madurog. Ang anak ko, ang anak ko. Ang paulit-ulit niyang bulong, ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding kirot. Ang kirot hindi lamang para sa nawawalang anak, kundi para sa kapalaran ng dalawang bata na biktima ng kasinungalingan. Si Isandro, ang tunay na tagapagmana ng mga Vergara, ay naghihirap sa sakit, habang si Franco, ang kanyang dugot laman, ay naging isang bata na puno ng galit at inggit dahil sa maling pagpapalaki. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang malakas at mariing tunog ng takong ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Lumitaw si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay puno ng matigas na pagpapanggap ng kapayapaan. Tila hindi siya naapektuhan ng mga pagsubok sa pamilya. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit at sa kanyang mga kamay ay may hawak siyang isang makapal na sobre. Severino, sumama ka na sa akin. Ang utos ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Helena nang may pagkasuklam. Wala kang mapapala sa babaeng yan. Nilapitan niya si Helena. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Ayan, Helena. Ito ang kailangan mo. Hindi ba, pera? Ibinato niya ang sobre sa paanan ni Helena. Ang pagtama ng papel sa sahig ay tila tunog ng barya na itinapon sa basurahan. Para sa anak mong si Isandro at para rin sa iyong anak na si Franco, pagpapatuloy ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang ngiti. Kunin mo yan. Bumalik ka sa probinsya at kalimutan mo na ang lahat ng ito. Ibibigay ko sa iyo si Franco. Tanggapin mo na lang ang anak mo at kalimutan mo ang mga Vergara. Ngunit sa mga mata ni Helena, ang pera na yon ay hindi lunas,
kundi isang bagong insulto. Ang lahat ng sakit at galit na kanina, ipilit niyang pinipigilan, ay biglang nag-alab. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Doña Remedios. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang kinuha ang sobre. Sa isang mabilis at matinding kilos, ibinalaba ni Helena ang cockle money sa mukha ni Doña Remedios. Ang mga perang papel ay kumalat sa hangin at lumapag sa sahig sa paligid ng matanda, na tila mga dahon ng taglagas na inilipad ng malakas na hangin. Hindi mo mabibili ang mga anak ko, Doña Remedios. Ang matalim na sigaw ni Helena, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan na hindi pa niya kailanman inilabas. Hindi mo mabibili ang buhay ng Isandro at lalong hindi mo mabibili ang kaluluwa ni Franco. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang pagkadurog ng pamilya mo, ikaw ang may gawa. Natigilan si Doña Remedios. Ang kanyang muka ay namutla sa galit at gulat. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon mula sa isang hamak na katulong. Si Severino, na nakasaksi sa lahat, ay hindi makapagsalita. Nakita niya ang isang bagong Helena, isang inang nagtatanggol sa kanyang mga anak, na may kapangyarihan at tapang na hindi niya kailanman nakita. Nilapitan ni Helena si Franco, na nakatayo pa rin sa tabi, tahimik at umiiyak. Lumuhod siya sa harap ng bata, at sa kabila ng lahat ng ginawa nito, niyakap niya ito ng mahigpit. Anak ko, Franco, ang bulong niya. Pagkatapos ay lumingon siya kay Isandro na nasa kwarto, mahina pa rin ngunit buhay. Sa sandaling iyon, isang matinding pagpapasya ang nabuo sa puso ni Helena. Ang dalawang bata na ito, biktima ng isang kasinungalingan, ay kailangan niya. Si Isandro, ang kanyang anak-anakan na tunay na Vergara, ay nasa bingit ng kamatayan. At si Franco, ang kanyang dugot laman na pinalaki bilang isang halimaw, ay nawawala sa kanyang sarili. Hindi ko hahayaan na masira pa ang mga anak ko dahil sa inyo. Ang matigas na wika ni Helena, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Doña Remedios at Severino. Ako ang magliligtas sa kanila, sa inyong dalawa. Sa kabila ng kanyang pahayag, may isang malaking tanong pa rin sa kanyang isipan. Ang operasyon, ang bone marrow transplant, nangangailangan ng agarang aksyon, ngunit ang pamilya Vergara ay nasa gitna ng pagkawasak. Magtatagumpay ba ang operasyon sa ganitong kalagayan? Ang oras ay lumipas, mabigat at mabagal. Sa loob ng operating room, ang mga doktor ay abala sa pakikipaglaban para sa buhay ni Don Laureano at Isandro. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa bawat sulok ng silid. Biglang, sa gitna ng operasyon, ang monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Don Laureano ay nagsimulang mag-iba. Ang ritmo ay naging irregular at ang isang pulang linya ay dahan-dahang lumabas. Nagpapahiwatig ng isang biglaang paghinto. Doktor, code blue sa patient Laureano. Ang sigaw ng isang nurse, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kasabay nito, sa kabilang operating table, si Isandro ay nagsimulang manginig. Ang kanyang balat ay naging asul at ang kanyang hininga ay biglang naging mabigat. Nagpapahiwatig ng isang matinding allergic reaction. Ang dalawang buhay, magkaiba ang edad, magkaiba ang mundo, ngunit parehong nakabitin sa isang manipis na hibla ng pag-asa. Sa labas ng operating room, ang pasilyo ay tila isang malamig na bilangguan. Bawat segundo ay isang pahirap. Si Helena ay nakaluhod sa harapan ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkasalikop. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw sa kanyang tahimik na panalangin. Hindi na siya humihingi ng pera. Hindi na siya naghahangad ng hustisya sa sandaling iyon. Ang tanging nais lamang niya ay ang buhay para sa dalawang bata. Kay Isandro na kanyang inaalagaan at kay Franco na kanyang kadugo. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi sa lamig ng hangin, kundi sa matinding takot na baka mawala ang mga anak sa kanya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakatitig sa pinto. Tila ba sa pamamagitan ng pagtitig ay makukuha niya ang kapangyarihan upang mabuhay ang mga nasa loob. Si Severino ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Ang kanyang tingin ay nakatuon din sa pinto. Ang sakit at pagsisisi ay nagbago na ngayon sa isang matinding pagnanais na makita ang kanyang anak na makaligtas. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang pagmamahal para kay Isandro. Ang batang noon ay kanyang itinaboy. Si Doña Remedios ay nakaupo sa isang silya, pilit na pinapanatili ang kanyang dignidad sa kabila ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay naglilikot, hindi dahil sa pag-aalala para kay Don Laureano, kundi dahil sa pag-iisip kung paano niya maitatago ang lahat ng katotohanan kapag natapos ang operasyon. Ang kanyang mga plano ay hindi humihinto sa gitna ng trahedya. Ilang sandali pa, isang doktor ang lumabas mula sa operating room. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at pagod. Si Dr. Marquez, ang punong doktor at kaibigan ng yumaong asawa ni Helena, ay nagbigay ng isang mahabang paghinga. Agad na tumayo si Helena. Ang kanyang mga tuhod ay halos sumuko sa kanyang biglaang pagtayo. "Dok, kamusta po? Ang anak ko, si Isandro?" "At ang asawa ko, doktor?" tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay tila kalmado, ngunit may bahid ng pagmamadali. "Nailigtas po namin sila, Mrs. E. Soria, Mrs. Vergara," ang sabi ni Dr. Marquez. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit may bahid ng ginhawa. Nakastabilize na sila pareho. Nagkaroon ng komplikasyon si Don Laureano at si Isandro naman ay nagkaroon ng allergic reaction sa gamot. But we managed to get them through. Critical pa rin sila, pero nasa ligtas na sila ngayon. Para kay Helena, ang mga salitang yon ay tila isang ilog ng pag-asa na dumaloy sa kanyang tuyot na puso. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, na tila pilit niyang pinipigilan ang labis na kaligayahan na biglang lumabas sa kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang sarili, at sa wakas, pinayagan niya ang kanyang sarili na umiyak. Hindi na sa sakit, kundi sa matinding ginhawa at pasasalamat. Napansin ni Dr. Marquez ang reaksyon ni Helena. Lumapit siya rito at marahan na tinapik ang kanyang balikat. "Helena, alam kong mahirap ang pinagdaanan mo. Nakikiramay ako sa asawa mo, pero lumaban ka para sa anak mo. Lumaban din ang anak mo." Habang abala ang lahat sa paghinga ng malalim at pagtanggap ng magandang balita, isang pares ng mga mata ang nakatingin mula sa dulo ng pasilyo. Si Franco. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman at pinanood niya ang lahat. Nakita niya ang pag-aalala ni Helena. Nakita niya ang pagdarasal nito. Nakita niya ang mga luha nito nang malaman na ligtas si Isandro. Ang inggit na dati ay puro galit at pagkamuhi ay biglang nagbago ng kulay. Hindi na ito tungkol sa pera o atensyon. Ito ay tungkol sa isang pagmamahal na tila hindi niya kailanman naramdaman. Ang atensyon ni Helena ay puro kay Isandro, ang batang halos mamatay, ang batang hindi niya kapatid. Hindi niya naiintindihan ang kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang puso. Isang lungkot na ngayon ay may kasamang kakaibang paghanga. Nang makita niyang humiga na si Helena sa sahig, pagod, na parang isang basahan na itinapon, dahan-dahang lumabas si Franco mula sa kanyang pinagtataguan. Nilapitan niya ang babae ng tahimik. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang maliit na bote ng tubig na nakuha niya mula sa vending machine. Inilagay niya ito ng dahan-dahan sa tabi ng ulo ni Helena, na tila ayaw niyang gisingin ang ina. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kayang gawin iyon. Tiningnan niya ng matagal si Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulo ng damdamin. Pagkatapos ay tumalikod siya at muling nagtago. Samantala, sa isang mas pribadong silid sa kabilang palapag, si Doña Remedios ay abala sa pakikipag-usap sa isang abogado sa telepono.
Gusto kong ihanda mo ang lahat ng papeles, attorney. Ang kanyang boses ay mahina at mabilis. Kailangan kong ilipat ang lahat ng assets ng pamilya, lahat ng properties, lahat ng shares. Ayokong makakuha ang babaeng yan at ang anak niya ng kahit ano mula sa amin. Ang kanyang plano ay malinaw. Kung hindi niya kayang pigilan ang katotohanan, pipigilan niya ang pag-angkin sa yaman. Ilang oras pa ang lumipas. Ang bukang liwayway ay unti-unting sumilay sa bintana. Nagdadala ng bagong pag-asa. Si Don Laureano ay dahan-dahang nagising. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Severino na nakaupo sa tabi niya at si Helena na nakaupo sa sulok, yakap-yakap si Isandro. Ang kanyang unang reaksyon ay tanungin kung nasaan si Franco. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang abogado ang pumasok sa silid. Hawak ang isang mahabang dokumento. Don Laureano, since you are now conscious, we need to read your last will and testament. Ang sabi ng abogado, ang kanyang boses ay formal at seryoso. This was prepared hastily due to your critical condition, but it is valid. Nagkatinginan ang lahat. Hindi inaasahan ang pagbasa ng testamento ng ganito kaaga. Lumabas si Doña Remedios mula sa kanyang sariling silid sa sandaling iyon. Ang kanyang muka ay puno ng pagtataka. Binuksan ng abogado ang dokumento at nagsimulang basahin. Ang kanyang boses ay malinaw at matalim. Sa aking apo sa tuhod, si Isandro E. Soria, panimula ng abogado, at nagkaroon ng gulat na pagbulong-bulungan sa silid. Si Severino ay nagulat. Si Doña Remedios ay halos mawala ng kontrol sa kanyang sarili. Ibinibigay ko ang 50% ng aking ari-arian. Kasama na ang Vergara Corporation. Ito ay para sa aking tunay na apo, ang tunay na dugong Vergara na pinahirapan ng tadhana. Ang mga salitang iyon ay tila mga martilyong tumama sa lahat. Si Doña Remedios ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanginig. Si Severino ay tulala. Hindi makapaniwala. Si Helena naman, sa kabila ng lahat ng sakit ay nakatingin lamang kay Isandro. Ang kanyang puso ay puno ng matinding lungkot. Hindi ito ang hinahangad niya. Ngunit alam niyang ito ang simula ng isang bagong laban. Ang laban para sa isang buhay na matagal nang nawawala. Ang paggaling ni Don Laureano at ni Isandro ay tila isang bagong simula. Ngunit para sa pamilya Vergara, ito ay simula ng isang digmaan. Sa loob ng marangyang opisina ng mansyon, si Doña Remedios ay nakatayo sa harap ng isang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay matigas at puno ng determinasyon. Sa kanyang harapan ay nakalatag ang iba't ibang dokumento ng ari-arian at mga legal na papel. Wala akong pakialam sa testamentong yon. Ang kanyang matigas na wika sa kanyang abogado. Hindi pwedeng manaig ang isang utos ng matanda na may sakit. Ang 50% ng ari-arian ng Vergara ay para sa aking tunay na apo. Sa apo na ako ang nagpalaki. At yun ay hindi si Isandro. Ang kanyang plano ay malinaw. Dahil ang batas ay nagbigay ng mana kay Isandro, kailangan niyang agawin ang bata. At dahil si Franco ay naging hindi kadugo, nais niyang ipatapon ito sa kung sino man ang tunay nitong ina. Kailangan nating ipilit na si Franco ay anak ni Helena. Patuloy ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng utos. At si Isandro, dapat nasa pangangalaga natin. Kaya Severino, kailangan mong kunin si Isandro. Ikaw ang ama. Ikaw ang may karapatan. Si Severino na nakatayo sa tabi ay hindi makasagot. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Gusto niya si Isandro. Gusto niyang bumawi sa lahat ng pagkukulang niya. Ngunit alam niyang hindi iyon tama. Hindi niya maaaring gamitin ang bata para lamang sa pera o karapatan. Hindi ko gagawin yan, ma. Ang mariing sagot ni Severino. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may taglay na matinding determinasyon. Hindi ko gagamitin si Isandro. Anong hindi gagawin? Ang galit na sigaw ni Doña Remedios. Wala kang utang na loob. Ang buong buhay mo, ginagawa mo ang lahat ng gusto ko. Ngayon ka pa ba magre-rebelde?
Samantala, sa isang maliit na tanggapan ng public attorney's office, si Helena ay nakaupo sa harap ng isang abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanais na makamit ang hustisya, hindi para sa pera, kundi para sa kanyang mga anak. Attorney, hindi ko kailangan ng mana. Ang sabi ni Helena, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang kailangan ko ay ang mga anak ko. Si Isandro, kailangan niya ng isang ina na magmamahal sa kanya ng tunay, hindi dahil sa yaman. At si Franco, kailangan niya ng isang ina na magtuturo sa kanya ng tama dahil siya ang nawala sa akin. Nagsimula ang laban sa korte, isang matinding paghaharap ng dalawang mundo. Ang pamilya Vergara, na mayaman at makapangyarihan, ay nagsumite ng mga ebidensya upang patunayang karapat-dapat silang mag-alaga kay Isandro dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng mas magandang buhay. Si Doña Remedios ay lumitaw sa hukuman. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at panlilibak. At pilit niyang pinatunayan na si Helena ay isang magnanakaw at walang kakayahang magbigay ng maayos na buhay. Ang babaeng ito ay walang ipagmamalaki. Ang mariing wika ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa korte. Isang hamak na katulong na nagtatangkalang na agawin ang aming yaman. Ipinagkanulo niya ang aming tiwala. At ngayon, ay gusto niyang kunin ang aming apo. Nagpatuloy ang pagharap ni Doña Remedios sa korte, pilit na pinipintahan si Helena bilang isang mapagsamantala. Ang kanyang mga salita ay puno ng paghamak, nagpapakita ng kanyang paniniwala na ang kayamanan ang batayan ng karapatan. Ngunit si Helena ay hindi sumuko. Sa kanyang pagharap sa korte, hindi niya pinilit na maging matalino o mayaman. Sa halip, ibinahagi niya ang kanyang puso. Ikinuwento niya ang sakit na naramdaman niya noong gabing itinapon siya sa labas ng mansyon. Ikinuwento niya ang paghihirap ni Isandro at ang kanyang desperasyon. At ikinuwento niya ang kanyang pagnanais na iligtas ang dalawang bata, hindi dahil sa kanilang dugo, kundi dahil sa pagmamahal. Hindi ko kailangan ng Vergara name, ang sabi ni Helena. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Hindi ko kailangan ng Vergara wealth. Ang kailangan ko ay ang mga anak ko. Ang isang batang kailangan ng kalinga at ang isang batang kailangan ng pagmamahal upang muling matuto. Nais ko silang palakihin sa isang tahanan na puno ng pagmamahal at paggalang, hindi sa isang mansyon na puno ng kasinungalingan. Nasa gitna ng korte si Severino. Siya ang sentro ng pagsubok. Siya ang ama ng dalawang bata, ngunit ang kanyang puso ay nababalot ng matinding gulo. Ang kanyang ina ay nagtatago sa likod ng kayamanan at kapangyarihan, habang si Helena ay nagtatago sa likod ng pagmamahal at katotohanan. Kailangan niyang pumili. Nang tawagin ang kanyang pangalan bilang testigo, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa silya. Ang bawat hakbang ay tila isang paghaharap sa kanyang sarili. Ang pagtingin niya kay Doña Remedios ay puno ng lungkot. Ang pagtingin niya kay Helena ay puno ng paghanga. Mr. Vergara, ang tanong ng hukom. Ang kanyang boses ay seryoso. Bilang ama ni Isandro at ng batang si Franco, sino ang sa tingin niyo ang mas karapat-dapat na mag-alaga sa kanila? At ano ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan na naghihiwalay sa dalawang bata? Huminga ng malalim si Severino. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang lahat ng pag-asa at takot ay nakasalalay sa kanyang mga salita. Ang katotohanan po, panimula ni Severino, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ay inamin ko na kay Helena, si Isandro po ang anak ko. At si Franco, siya ang tunay na anak ni Helena. Pinagpalit sila sa ospital noong gabing ipinanganak sila. Nagkaroon ng bulungan sa korte. Si Doña Remedios ay halos mawalan ng kontrol sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit ipinagpatuloy ni Severino ang kanyang pagtestimonya. At sa tanong po kung sino ang mas karapat-dapat,
Patuloy ni Severino, ang kanyang tingin ay dumako kay Helena. Sa kanyang mga mata, may nakita si Helena na isang paghingi ng tawad, isang pagkilala sa kanyang halaga. Si Helena po, siya ang nag-iisang tao na nagmahal sa aking anak nang walang hinihinging kapalit. Siya ang nagligtas sa aming pamilya sa kasinungalingan. At siya rin po ang ina ni Franco, ang inang magtuturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang mga salita ni Severino ay tila isang kidlat na tumama kay Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang plano ay nabigo. Matapos ang isang mahaba at emosyonal na paglilitis, ang hukom ay nagbigay ng kanyang hatol. Ang korte ay nagpasya na ibigay ang legal na kustodya ng parehong bata, si Isandro at Franco, kay Helena. Ang dahilan, ang pagmamahal at pag-aalaga ni Helena ay higit sa anumang kayamanan o kapangyarihan. Ang pasya ng korte ay isang tagumpay para kay Helena, ngunit hindi ito ang katapusan ng laban. Niyakap niya si Isandro ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pag-asa. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng korte, hinahanap niya si Franco. Hindi niya ito nakita. Nang makabalik sila sa maliit na bahay ni Helena na inupahan niya malapit sa ospital, ang katahimikan ay tila mas mabigat pa sa mga pader. Ang bahay ay walang tao. Si Franco ay wala doon. Sa halip, sa ibabaw ng kanyang mesa, may nakita silang isang maliit na sobre. Sa loob nito ay isang sulat na isinulat sa isang papel mula sa mansyon ng mga Vergara. Ang sulat kamay ay malabo at nanginginig. Mama Helena, sorry po. Hindi ko po deserve maging anak ng kahit sino. Isa po akong masamang bata. Gusto ko po sanang magbago, pero hindi ko po alam kung paano. Hindi po ako babalik. Magtatago na lang po ako para hindi ko na po kayo masaktan. Paalam po, Franco. Ang sulat ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Helena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan niya. Ang isang anak ay bumalik, ngunit ang isang anak ay nawala. Ang liwanag ng araw ay hindi nagdala ng kapayapaan sa puso ni Helena. Ang sulat ni Franco ay tila isang matalim na kutsilyo na bumubutas sa kanyang kaluluwa. Isang anak ang naibalik, ngunit ang isa naman ay tila nawala ng landas. Ang maliit na bahay na inupahan niya ay tila masikip at puno ng kalungkutan. Nasaan siya? Ang tanong ni Helena. Ang kanyang boses ay paos sa pag-aalala. Saan pupunta ang anak ko? Si Severino ay nakatayo sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagsisisi. Makikita natin siya, Helena. Makikita natin ang anak natin. Ang salitang anak natin ay biglang lumikha ng isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Helena. Sa unang pagkakataon, hindi na ito tungkol sa karapatan o obligasyon, kundi sa isang pagnanais na magkasama silang hanapin ang kanilang anak. Saan siya pwedeng magtago, Mama? Tanong ni Isandro. Ang kanyang boses ay mahina pa rin sa paggaling. Baka nasa Vergara Mansion siya. Umiling si Helena. Hindi. Alam niya na hindi na siya welcome doon. Ang sabi sa sulat, ayaw niya nang saktan tayo. Sa tingin ko, pupunta siya sa lugar kung saan siya nag-iisip na siya ay nabibilang. Wika ni Severino, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa malayo. Sa lugar kung saan sa tingin niya ay walang manghuhusga sa kanya. Alam ni Helena ang tinutukoy ni Severino. Ang mga barong-barong, ang madidilim na eskinita kung saan nagtatago ang mga batang lansangan. Ang lugar kung saan si Franco, sa kabila ng kanyang nakagisnang karangyaan, ay sa tingin niya mas nabibilang ngayon. Nagsimula ang kanilang paghahanap, Helena, Severino at Isandro. Tatlong tao mula sa dalawang magkaibang mundo na ngayon ay nagkakaisa para sa isang layunin. Sinuyod nila ang bawat kanto, bawat madilim na eskinita ng mga squatter. Nagtatanong sa mga taong nadaraanan
kung may nakita silang isang batang may mamahaling damit at malinis na mukha. Ang hangin sa lugar na yon ay mabigat, amoy ng basura at pag-asa. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng pagtataka sa mga dayuhang naghahanap. Franco! Franco! Ang sigaw ni Helena. Ang kanyang boses ay tila isang musika ng pag-aalala na umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ilang oras ang lumipas. Ang pagod ay unti-unting lumalatag sa kanilang mga balikat. Ngunit hindi sila sumuko. Ang paghahanap ay hindi lamang tungkol sa pisikal na presensya ni Franco, kundi sa paghahanap sa pag-asa na muling mabuo ang kanilang pamilya. Nang makarating sila sa isang napakakitid na eskinita, may nakita silang isang maliit na kumpol ng mga bata. Ang kanilang mga boses ay puno ng galit. At may nakita silang isang bata na nakahandusay sa lupa. "Hold on! Hold on to my phone!" Ang sigaw ng isang bata. Ang kanyang boses ay puno ng panggigipit. "Give it to me, o sasaktan ka namin." Dali-daling lumapit si Helena. Ang kanyang puso ay kumabog ng matindi. Si Franco. Nakita niya si Franco na nakahiga sa lupa. Ang kanyang damit ay marumi at ang kanyang mukha ay puno ng takot. 3 mas malalaking bata ang nakapaligid sa kanya. Pilit na inaagaw ang kanyang telepono. "Tigilan niyo yan!" Ang sigaw ni Helena. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng kapangyarihan. Nagulat ang mga bata. Nilingon nila si Helena. At nang makita nila ang matandang babaeng ito na puno ng galit, agad silang tumakbo. Agad na lumuhod si Helena sa tabi ni Franco. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bata, na tila ayaw ng pakawalan. "Anak ko, Franco!" Ang kanyang bulong, ang kanyang boses ay basag sa pag-aalala. Si Franco ay nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng yakap ni Helena, unti-unting nawala ang kanyang takot. Naramdaman niya ang isang pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. "Mama," ang kanyang pabulong na sagot. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinawag niya si Helena ng mama. Ang salitang iyon ay tila isang balahibo na lumapag sa puso ni Helena. Magaan ngunit puno ng kaligayahan. Ang lahat ng sakit at paghihirap ay tila naglaho sa isang iglap. Ang anak niya, ang kanyang Franco. Nang tumayo si Helena, napansin niyang may bahid ng dugo sa kanyang braso. Sa kanyang pagmamadali na protektahan si Franco, hindi niya napansin na siya ay nasugatan sa braso sa pagtulak ng mga batang nanggugulo. Biglang lumapit si Isandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Franco. "Kuya Franco," ang sabi ni Isandro. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. "Kuya, uwi na tayo." Ang mga salitang yon ay tila isang alon ng kapayapaan na dumaloy sa puso ni Franco. Ang batang ito, na tinangka niyang saktan, ay siya ngayong nag-aanyaya sa kanya. Si Severino ay lumapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kaligayahan. Nakita niya ang isang pamilya na muling nabuo, hindi sa kayamanan o dugo, kundi sa pagmamahal. Samantala, sa Vergara Mansion, si Doña Remedios ay nag-iisa sa malaking sala. Ang mansyon ay tahimik at malamig. Ang kanyang mga katulong ay nagtatrabaho ng tahimik, ngunit umiiwas sa kanyang tingin. Ang kanyang abogado ay tumawag, nagbibigay ng masamang balita tungkol sa kanyang pagtatangka na ilipat ang mga ari-arian. Bigla, naramdaman ni Doña Remedios ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang kamay ay gumapang sa kanyang leeg, pilit na humihinga. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at dahan-dahan siyang nahulog mula sa kanyang silya. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na marmol na sahig. Sa loob ng mansyon na puno ng yaman, siya ay nag-iisa at walang makapitan. Sa kabilang dako, sa maliit na bahay ni Helena,
Ang hapagkainan ay puno ng init at pagmamahal. Si Helena ay naghanda ng simpleng sinigang at pritong isda, ang mga paboritong pagkain ni Isandro. Ngayon, kasama na nila si Franco. Ang dalawang bata ay magkatabi na nakaupo at si Isandro ay masaya na ibinabahagi ang kanyang pagkain kay Franco. Si Helena ay nakangiti. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Si Severino ay nakaupo sa kabilang dako. Nakangiti rin. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Helena. Puno ng paghanga. Hindi siya umuwi sa mansyon. Alam niyang dito siya kabilang. Ngunit ang tanong ay nananatili. Saan siya pupunta? Babalik ba siya sa kanyang dating buhay ng karangyaan? O mananatili siya sa mundong ito ng simpleng kaligayahan? Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Helena. Ang kanyang labi ay bahagyang ngumiti. At alam niyang ang sagot ay hindi na kailangan ng mga salita. Isang taon ang lumipas at ang araw ay tila mas maliwanag, mas matamis kaysa noon. Ang maliit na panaderya sa kanto na may nakasulat na Isorias Panaderya sa isang simpleng karatula ay puno ng mainit na amoy ng bagong lutong tinapay at kape. Sa likod ng counter, nakatayo si Helena. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinanap. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa paglinis ng bahay ng iba, ngayon ay abala sa paghubog ng masa. Bawat galaw ay puno ng pagmamahal. Ang panaderya ay naging patunay ng kanyang bagong buhay. Hindi na siya isang katulong na inaapi, kundi isang negosyanteng pinagkakatiwalaan, isang ina na nagtatayo ng sarili niyang mundo para sa kanyang mga anak. Sa isang sulok ng panaderya, makikita sina Isandro at Franco. Hindi na sila ang mga batang may galit sa mata. Si Franco, na ngayon ay mas payat ngunit mas malusog, ay abala sa pagtulong kay Isandro na magbasa ng isang libro. Ang kanilang mga tinig ay pinaghalo, puno ng pagtawa at pagkaunawa. Pareho na silang tumatawag kay Helena ng mama, isang salitang naging musika sa kanyang pandinig. Ang matinding pagbabago ni Franco ay isang mahabang proseso, puno ng pag-amin, paghingi ng tawad at pagkatuto mula sa pagmamahal na ibinigay ni Helena. Sa kabilang dako, sa isang malaking bintana ng St. Luke's Medical Center na tanawang kalayuan, nakaupo si Doña Remedios sa isang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa abot-tanaw. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin mula sa kanyang sakit. Wala na ang kanyang dating kapangyarihan at arogasya. Ang kanyang mga katulong ay nag-aalaga sa kanya, ngunit ang katahimikan ng kanyang silid ay puno ng pagsisisi. Nakita niya ang panaderya ni Helena mula sa malayo. Nakita niya ang dalawang bata na nagtatawanan. Ang pagtingin sa kanila ay tila isang matalim na kirot sa kanyang puso. Ang yaman na pinrotektahan niya ay walang silbi ngayon. Ang pamilya na kanyang binuo ay nawasak. Ang tanging natitira sa kanya ay ang alaala ng kanyang mga pagkakamali at ang lungkot ng kanyang pag-iisa. Si Severino ay hindi nakatira kasama ni Helena. Lumipat siya mula sa mansyon ng mga Vergara. Pilit na tinuturuan ang kanyang sarili na mamuhay ng simple. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na opisina, sa isang non-profit organization na itinatag niya para sa mga batang may sakit na tinawag niyang Waisoria Hope Foundation. Ito ay isang paraan upang makabawi, upang bigyan ng pag-asa ang mga batang tulad ni Isandro. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho, dadaan siya sa panaderya ni Helena. Hindi siya magmamadali. Uupo siya sa isang sulok, uminom ng kape, at pinanood si Helena na abala sa paggawa ng tinapay. Niyakap niya ang kanyang mga anak at nakikinig sa kanilang mga kwento. Ang kanyang pagmamahal para kay Helena ay hindi pa rin nagbabago. Ngunit ngayon, ito ay puno ng paggalang at pasensya. Hindi na siya humihingi ng pabor. Hindi na siya nagmamadali. Hinihintay niya ang panahon kung kailan, kung sakali. Handa na ang puso ni Helena.
Isang hapon, pumasok si Severino sa panaderya. Kinuha niya ang isang bagong lutong ensaymada. "Magkano po, Mama Helena?" Ang kanyang tanong, ang kanyang boses ay malambing. Puno ng isang pamilyar na kislap ng pag-asa. Ngumiti si Helena. Ang kanyang mga mata ay nagkislap. 35 pesos, Sir Severino." Kinuha ni Severino ang kanyang wallet. Ibinigay niya ang 50 piso. Marahan itong kinuha ni Helena. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa kamay ni Severino habang ibinabalik niya ang sukli. Ang init ng kanilang mga balat ay tila nagbigay ng isang bagong simula. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Helena, nakita ni Severino ang isang pagpapatawad na hindi niya inaasahan. Isang pag-asa na muling magbukas ang kanyang puso. At sa mga mata ni Severino, nakita ni Helena ang isang pagbabago, isang pagpapakumbaba, isang pagmamahal na lumipas sa lahat ng pagsubok. Hindi ito isang mabilis na pagtatapos. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. Ngunit ito ay isang tunay na pagtatapos. Ang pamilya ni Helena ay hindi na nabubuhay sa ilalim ng pader ng Vergara Mansion, kundi sa init ng kanyang panaderya. Ang tunay na yaman ay hindi na sa mga ari-arian, kundi sa pagmamahal na nagdudugtong sa mga puso. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi kapangyarihan upang muling tumindig matapos ang sakit. At sa bawat bagong tinapay na iniluluto ni Helena at sa bawat ngiti ng kanyang mga anak, may isang bagong pag-asa na nagliliwanag. Isang pag-asa para sa isang kinabukasan na binuo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at pagmamahal.